na siya. Tajahaw, kauntag bahaw, magandang buhay mga pingyo, kumusta ang araw nyo? Hello guys, kumusta kayo? Kumusta ang mga buhay-buhay nyo dyan? Especially sa lahat ng mga OFW all around the world. Okay guys, nagluto muna ako ng lunch ni Lolo. Yun yung lunch ko na, anong tawag dito? Broccoli at saka, cauliflower pala yun. Ano ba yun? Broccoli o cauliflower? Hindi ko nakalimutan ko ano yan. So guys, dumating nga pala yung di ba kahapon dumating yung anak ni Lolo. Tapos ngayon dumating na naman siya. So nagulat ako kasi nag-send nga ako sa kanya ng video picture na si Lolo is merong rashes. So akala ko bed sore. Sabi niya hindi, rashes lang yan kasi nga mainit ang panahon ngayon. So nagpasalamat naman ako at hindi nga pala rashes yun. Hindi lang nga pala bed sores yun. Rashes lang pala. So, ayan guys, tiniluto ko na yung tofu na binigay niya. Binili niya para sa amin. So, niluto ko muna guys. So, habang nagluluto ako dyan guys, yan, nagsasalita sa tabi ko. So, hindi ko mabidala yung video ko ang ano ko sa kanya. Kasi nga, nagluluto ako. Sabi niya, tinuruan niya pala ako kung paano linisin yung ni Lolo ba, yung rashes. So dapat pala sterilize yung tubig at saka lagyan ng asin, tapos yun yung ipupuna sa part na andun yung rashes. Tapos banlawan, pagkatapos banlawan, lagyan na ng cream. So ganun lang pala guys. So ayan guys, dadalhin ko pala si Lolo sa hair salon. So malapit lang yung salon dito sa amin guys, mga ilang lakad lang. Andyan na yun, yun sa intersection bago lumabas dun sa pinaka-highway namin. Ayan yung green, green na yan yung salon. So pero hindi kami papasok ni Lolo kasi hindi naman makakapasok yung wheelchair dyan. So ayan guys, yan yung salon. So malapit lang yan dito sa amin. So dadalhin ko nga si Lolo kasi sabi ko sa kanila bumili sila ng cutter, yung shaver ba tawag doon? Yung cutter, ayan. Inano ko na yan na, ayan, tuktukin ko muna yan dyan guys. Kasi binayaran niya yan. Tapos na niyang binayaran, sabi niya pupunta ka na lang doon at saka ipapa-haircut mo si Lolo. So ayan nga guys, hinihintay ko yung cut kay Lolo. Sabi niya sandali lang daw kasi meron siyang meron siyang parang kinukulot bang tawag doon, yung parang nilalagay ng courier. So ayan guys, waiting kami ni Lolo sa labas. So habang hinihintay nga namin yung babae diyan na maggupit kay Lolo, may nakakakilala kay Lolo na babae na nasa sasakyan. Sabi niya iusog ko daw si Lolo kasi may dadaan na sasakyan. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Siguro kakilala ni Lolo yun. Kasi sabi ko, papagupitan ko si Lolo. Pero hindi ko lang na-video kasi in-off ko na yung video eh. Sabi niya, may sinasabi pa siya. Sabi ko, hindi ko naintindihan. I'm sorry. Puhaw, wo chongwan puhaw. Sabi ko, my Chinese is not good. Wo chongwan puhaw. Sabi niya, okay. Sabi niya, sabi niya, ingat kay ni Lolo. Sabi niya, uwi na ako. Sabi niya, bye-bye. Sabi niya sa akin. So, ayan nga guys, so, nilagyan na si Lolo ng kanyang mahiwagang, ano ba ang tawag dyan sa kanya? So, ayan guys, so, pagwapuhan na natin si Lolo. So, may nagtanong sa akin guys, so, saan ba daw, mas mahirap ang work? Dito o sa Saudi Arabia? Sa isip ko naman, depende sa amo mo. So, magsasalita ako based on my experience, di ba? Experience lang yung sasabi ko. So, dito sa Taiwan, talaga, mahirap hindi lahat mabait ang amo. So, may isa akong kakilala na minamarkahan yung pagkain, like,
binibilang yung pagkain, pati yung itlog nilalagyan ng numero kung mabawasan ba kasi ano siya sa pagkain yung ano pang tawag doon, kuripot sa pagkain. So sabi ko sa isang kaibigan ko na diskartehan na lang niya pag sahod niya, bumili siya ng sarili niyang pagkain kasi need natin ng work. Yung iba naman marites yung mga alaga nila, sinusumbong kung ano-ano lang yung sinusumbong. Pero sa akin naman, maswerte ako sa amo ko. So, dito sa amin ni Lolo, at saka yung una kong amo is wala silang pakialam sa, instead sa pagkain, in terms of pagkain talaga, kain ka dyan kung anong gusto mo dyan, nandyan sa rep. Yung una kong amo na, di ba, first time ko kasi dito sa Taiwan, wala silang pakialam sa pagkain, at saka yung boss ko doon is chef siya. Kaya, pag kami lang dalawa yung naiiwan sa table, ubusin talaga namin yung pagkain kung ano yung nakahain dyan. Pero lang yung marami, ganyan. Sabi niya, sa'yo lang, Lia, akin to. Tapos, ubusin namin yung pagkain. At saka dito naman sa boss ko ngayon, kung ano yung nandyan sa rep din, kakainin ko. At saka yung si boss ko dito, talaga siya, kahit konti lang kinakain niya, naghahati talaga kami. So, yun yung ko. So, yun yung, para sa akin, maganda talaga dito sa Taiwan. Sa aking experience lang, based on my experience. So, hindi ko naman nila lahat na nandun sa Saudi is, na sila. I mean, yung hirap na sila sa buhay nila. But, in my case, naranasan ko na trabaho doon, as in, sobrang hirap ng trabaho doon. So, lahat pagsisilbihan mo, yung mga lalaki doon, ituturing mo pang sila yung hari, yung ganyan. So, hindi ko nila lahat ha. Baka naman may nakarinig dito, sabihin na naman, So, hindi yon. Based on my experience, lahat ng sinasabi ko is based on my experience lang. Kasi galing naman ako ng Saudi Arabia ng 7 years. So, yung naranasan ko doon is hindi talaga, mararanasan talaga na yung iba na yung pangit yung ugali ng mga matatanda, yung marites yung mga matanda, yung laging nagagalit, yung palautos, yung kahit remote, hanapin mo, ibibigay mo pa sa kanila, yung tubig, yung iaabot mo sa kanila, yung binibihisan ko pa yun, pero pag umabot yung tantrums niya, lahat ng laman ng cabinet niya, ipapahawas na niya sa imo, kay na siya gipangitaan na wala, basta lang na akay trabaho, inana sila ka, hindi ko alam kung anong pag-ibig sabihin. So, yun yung parang gusto nila na lagi kang may ginagawa. So, yun yung experience ko sa... Hindi ko nila lahat na ganun yung na-experience kasi iba-iba naman tayo ng amo. So, may mga swerte sa iba na amo nila chill lang. Meron din namang iba na as in worst talaga yung mga amo nila. Hindi sila pinapakain, pinapatulog sa ilalim ng daraj, anong tawag dito? Stairs, 'di ba? May ganun Hindi based on my experience lang yung sinasabi ko. So hindi ko po nilalahat. So ayan guys, ito gabi na to before kami matulog, yan yung ginagawa ko. Yung tubig na yan, meron yang ang tubig na yan is merong ang tawag doon, asin. At saka yung maligam-gam siya. So, ayan, pinunasan ko na nga yan si Lolo. At saka nilalagyan ko na ngayon ng cream. Yun yung nilalagay kong cream sa kanya. Pero hindi ko alam anong cream yan. So, yan yung binigay ng anak ni Lolo kanina. Yung dito siya, sabi niya. 3 times a day ko daw siya lilinisan yan si Lolo. At saka lalagyan ko ng cream. So, ganyan yung paglagay, guys. Dahan-dahan lang yung paglagay sa kanya. So, thankful naman ako na hindi pala bed sores yan. Lang pala, rashes lang daw. Pero pag pinabayaan mo, lalaki at lalaki talaga siya. So, dahil sabi ko, bakit kaya? Ngayon lang naman nakaganyan si Lolo. Sabi niya, sa init kasi, nag-change weather na kasi tayo Papunta na tayo ng, summer. Kaya, sabi ko, pinapaypayan ko siya para mauga. Anong tawag? Madry ba? Kaya, sabi ko sa kanila, mag-turn on na lang ako ng AC pag sobrang init. Sabi niya, mo dito nga sa amin daw. Sa kanila daw is 24/7 yung nila, yung aircon nila. So guys, thank you so much for watching. This is Darling Vlog. So magkwentuhan muna ulit tayo sa next video ko. So this is for today guys. Thank you so much for watching and bye-bye. Ingat po kayong lahat na kung saan sulok man kayo ng mundo. Sana ipagpalain tayong lahat ng mahal nating Panginoong Hesus Kristo. And bye-bye. Winnie!
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight.